Ito pa, isang pasabog ngayong araw eh. Oo. Ano yan, partner? Doon sa isang dating pastoral member ng Okay. Kingdom of Jesus Christ na sinasabi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte di umano sangkot din sa kalaswan ni Pastor Apollo Quiboloy. Bakit? Anong ginawa, partner? Partner, sinasabi niya, sa eksklusibong interview. Exclusive Teka na, partner, liwanagin natin, Sinong Duterte muna? Si dating Pangulong Duterte? Dating Pangulong Duterte. Okay. Sige. Sa eksklusibong interview, kanina, sa programang Straight to the Point, ni Aljo Bendijo, dito kay Arlene Stone. Okay. Ibinabahagi daw, di umano, ni Quiboloy kay dating Pangulong Duterte ang mga biyaya na natatanggap nito, kabilang na ang mga babae na nais ng dating Pangulo. Eto, pakinggan natin, pre. Nandyan ba? Okay. Makakausap natin ngayon, bayan, dating KOJC member at pastoral ni Pastor Apollo Quiboloy. Live mula po sa Amerika, Minnesota, United States of America. Miss Arlene Stone. Miss Stone, magandang umaga. May mga natatanggap ka bang mga impormasyon na marami talagang issue itong sexual relationship ni Pastor Quiboloy sa mga miyembro ng KOJC? Yes, Aljo. Actually, hindi natin tatawagin silang membro, no? Kasi kung membro lang, walang pakialam si Quiboloy masyado sa mga members ng KOJC. Kung saan siya may pakialam doon sa mga pastoral na yung tinatawag natin ngayon na totoong mga pastoral, yung sa inner of the innermost nung kapanahunan ko. So sila yung mga talagang merong involvement sa puso ni Quiboloy. May connection ba si dating Pangulong Administrator si Pangulong Duterte sa KOJC? Siya naman ang administrator, siya naman ang tinalagang administrator sa KOJC. Ano bang sasabi mo kay dating Pangulong Duterte? Hindi naman yan katakataka, Aljo, kasi naman, 'di ba, public naman yung kanilang ugnayan ni Quiboloy noon pa man. Kahit noong ako ay bata pa, matagal na kasing mayor namin yan si Duterte sa Davao. At kilala ko rin ang mga Duterte personally, no? Hindi katakataka na siya ang gagawing administrator ni Quiboloy sa panahon na ito, dahil nga sa kanilang samahan, no? At anong koneksyon may alam ka ba kung may kapangyarihan o may koneksyon si dating PRRD, si dating Pangulong Duterte sa tinatawag mong pastoral? Actually, Aljo, yes, meron tayong 'di ba sinabi naman ni Quiboloy niyan sa mga interviews niya before, particularly yung interview niya kay Jessica Soho, kailan ba yun? Sinabi ni Quiboloy mismo na kung anong man ang blessings na meron siya ay binabahagi niya kay former president, no? So lahat 'yun, so including the woman, kung sino yung magugustuhan ni presidente sa mga kasamahan niyang nasa inner, binibigay din niya. Yun ang tinig ni Arlene Stone, ang dating pastoral member at tagapagsalita ngayon ng mga dating miyembro ng KOJC. Una nang pinatotohanan ni Stone ang mga pang-aabuso sa mga babae sa tinatawag nilang KOJC Inner Circle Pastoral. Ito daw yung mga nagbibigay ng regular na night duty para kay Pastor Quiboloy. Yung KOJC Inner Circle Pastoral, na kung saan ang pinakabata raw dito, partner, 12 taong gulang. Statutory RAPE yon, partner. 12 taong gulang. Grabe naman.
May reaksyon naman rito ang kampo ng KOJC kaagad. Okay. Pakinggan nga natin pre yung Eh, report. para ma-analyze Oo. natin, partner. Eto, kaagad naman, kumuha sila ng reaksyon ng ating RMN Davao nung nagkaroon tayo ng exclusive interview. Exclusive interview yan dito sa DCXL. Kaninang umaga yan, partner. Kaninang umaga yan, partner. Alas 8 ng umaga nung napanayam ni Aljo Bendijo, Radyoman Aljo Bendijo sa programang Straight to the Point, itong si Arlene. At nagbigay kaagad din ng reaksyon ng KOJC. Samantala mga kasama, Arlene Stone, isa umanong peking saksi at certified marites. Ito'y ayon sa isang abogado. Mula sa RMN Davao, kasama natin sa balita, Radyoman Karin Beltran. RMN Live Report. Sinabi ng abogado ng SMNI na walang katotohanan ang ipinalabas na pahayag ni Arlene Stone, isang dating miyembro at pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Bagamat hindi makapagsalita si Attorney Mark Tolentino sa ngalan ng KOJC dahil siya ay isang abogado ng SMNI, ibinigay niya ang kanyang panig sa pamamagitan ng eksklusibong panayam ng DXDC RMN Davao kung saan sinabi niyang peking saksi at certified marites si Stone. Ito ay ayon sa ibinunyag ni Stone sa Straight to the Point interview sa DZXL RMN Manila kaninang umaga September 19, 2024 hinggil pa rin sa umano'y kasong sexual abuse ni Pastor Apollo Kibuloy. Isa pang akusasyon ni Stone ay binugaw umano ng pastor ang isa pa niyang pastoral kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala dagdag na komento pa ni Attorney Tolentino na ilang taon na ang nakaraan ng bumitaw si Stone bilang miyembro ng KOJC at sinabing lahat ng revelasyon ay walang katotohanan, walang ebidensya at nagpapapansin lamang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Karin Beltran. Salamat Karin Beltran ng RMN Davao. So yun partner, certified marites lang daw. Etong si Arlene Stone, kaugnay nga sa kanyang mga revelasyon. Okay, siguro, himay-himayin natin, partner, Sige, partner. ha? Okay. Sa Arlene Stone kasi, partner yan. na ako. Yan. Okay? Oo, parang nawawala-wala. Okay, sige. Sige. Sabi kasi sabi ni Arlene Stone, parte daw talaga naman siya ng inner circle. Okay? Oo. Pero at that time daw nung panahon niya, merong innermost of the inner circle. Okay? So, ang kanyang ang kanya daw Anong naging kaibahan papel. doon? Oo, anong kaibahan doon ng innermost at inner circle lang? Oo. Kasi daw, bago ka mapasok sa inner circle, ikaw ay dadaan muna sa mga senior pastoral. Mhm. Yan. Eh, syempre, di ba ang sabi sa qualification, nung sinabi ni Colonel Marantan, yung mga nire-recruit daw nila, kartada 8 hanggang sa GIS. Oo. Ibig sabihin, maganda yung mga nire-recruit. Oho. So, bago ka makapasok nakapasok dyan at ma-recruit ka at bigyan ka ng libreng edukasyon, dapat ang kartada mo 8 hanggang GIS. Ganon yung kagandahan. Oo. Yung sabi ni kasi na-interview na nila Colonel Marantan eh. He was preying on children from broken families para mas mabilis ma-indoctrinate. I'm sorry? They speak Bisaya also. But may lahi, may mga lahi sila. So mga mestisa? Ano? Mestisa po? Tisay? Yes, mga mestisa. Magaganda. Instead na magaganda talaga. Sabi nga sa amin, sa mga lalaki, dahil nang to describe them better, ay sila, mga from 8, 9, 10 ang nila, ang category nila. There's a high level of compartmentalization to the innermost circle. Iba mga nandoon sa KOJC nung na si Pastor Kibuloy, di ba? Nakuha na. Kumbaga ng mga parang otoridad. yun ang isa sa mga kwalifikasyon. Para nga makapasok isa sa mga ka kwalifikasyon. sa inner circle. Oo. Sa inner Tingin ko, kung ako bata-bata partner, hindi ako papasa. Okay. Kasi kartada 8 hanggang 10 lang di ba? Hanggang saan ka lang ba? Kartada 12 ito eh. Overqualified. Overqualified. Oo nga, sobra. Ay, joke. Oo.
ganon. Sige. Tapos, so in other words, ito daw mga batang ito, minsan mga 5 years old, bata pa lang, titignan nila kung sino yung nandoon sa mga mahihirap na pamilya, saka yung mga produkto ng broken families. Okay? So, mas madali kasing i-recruit yun, especially kung wala naman pera, yung nanay. So, ipapasok mo na lang kasi may libreng edukasyon. Not knowing kung ano na yung mangyayari sa loob. Okay. So, yan, siyempre, halimbawa, ganyan-ganyan, lumalaki na, ini-indoctrinate na, di ba? Indoctrinate na. Tapos, i-qualify ka rin, ititignan ka pa rin ng mga senior pastoral, dun ka daw muna mag-start. Ikaw yung taga-masahe, taga-dala ng pagkain, taga-painit ng tubig, pampaligo, lahat, ginawang atchay. Yung mga bata. Okay? Guys, I don't know kung kayo ba ay nakakita nito. Ito yung mga tunay na pastoral. Gusto ko kasing linawin itong pastoral care, no? Kasi ang pagkakaalam ko nung ako ay nandoon, ako ay isang pastoral kasi nabilong ako sa pastoral care. Pero nabago yung term na yon, nabago yung description ng pastoral. Yung kapanahunan ko, guys, yung pastoral, meron kaming tinatawag na inner at saka inner circle. So explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng inner at inner circle para maintindihan natin at para maintindihan din natin bakit sa description sa mga bagong pastoral tayo ay hindi nabilong sa pastoral. No? So gusto kong linawin yan kasi for a long time, sinasabi ko dito sa inyo na ako ay dating pastoral ni Kibuloy. Kaya tayo binabatikos ng mga totoong pastoral ni Kibuloy dahil sabi nila, hindi daw ako totoong pastoral. Sila lang ang totoong pastoral. Kaya explain ko sa inyo bakit claim nila na fake pastoral ako at sila ang original pastoral. No? So sa time ko guys, itong pastoral department, ang merong, like I said, merong inner circle, tinatawag nito inner circle, meron din inner of the inner circle. Inner of the innermost. Anong pagkakaiba? Yung inner circle, ito yung time na i-mold kanila. Yung time na tawag nito, i-condition kanila before ka magiging belong sa inner of the innermost. So, how does the conditioning works? Una, kapag ka ikaw ay dadalhin, sa time ko sa time ko lang, I don't know what happened now after I left, pero sa time ko, kami ay dadalhin, i-assign kami sa pastoral care. Yung una naming responsibility doon ay maging assistant sa mga manangs, sa mga senior na pastoral of the inner of the innermost. Yun yung mga administrators namin. Nung time ko, sila Ingrid Canada, si Tessie Dandan, si Ing Salina, si Dick Canada. So sila yun, yung apat. So ang trabaho ko sa kanila ay nagmamasahe sa kanila. Nagpiprepare ng kanilang mga panligo na tubig. Iniinit ko yan kasi mga arte yung mga yan. Tapos nagdadala ako ng mga pagkain nila doon sa kanilang mesa, sa kanilang kitchen. Kasi hindi nagluluto doon sa bahay. Merong nagluluto para sa kanila. Merong nagluluto sa mga ordinary workers, no? So, ganun ang setup doon. Tapos, naglalaba ako ng mga damit ng mga senior pastoral na ito. Yun ang first stage. Kapag ang isang pastoral na nailagay sa pastoral care ay papasa sa kanilang standard, kasi sila yung nagbibigay ng standard eh. Kung papasa ka sa standard ng mga manang, ikaw ay i-introduce na doon kay Kibuloy. So, ang mangyayari, like myself, my experience, tayo po ay nakapasa sa mga manang, marunong tayong maghilot, marunong tayong mag-alaga, marunong tayong maglaba, marunong tayong magdala ng pagkain. So, pumasa tayo dyan sa parting yan. Merong mga restrictions, ha? Ngayon, nailipat tayo dyan sa kay Kibuloy na. Hindi pa rin tayo bilong sa inner of the innermost. Unang stage pa lang yan na maging malapit ka kay Kibuloy sa appointed son. No? Ano ba ang magiging trabaho mo? Ano ang naging trabaho ko nung ako ay unang isinalang doon sa naging malapit kay Pastor Kibuloy? Ang unang trabaho ko, ako ay instead na sa mga manang ako magdadala ng mga pagkain, doon na kay Kibuloy. So ako nagdadala ng mga pagkain galing sa kitchen, dinadala ko doon sa table ni Kibuloy. Tapos namamalingke ng mga fruits niya, ng mga fresh fruits, kasi yung pagkain ni Kibuloy kailangan fresh yung mga fruits niya. So mamalingke. Tapos, habang kumakain yan si Kibuloy, nakatayo ka lang sa gilid, nagbubugaw ka ng mga langaw para walang langaw na dadapo sa pagkain niya. So, yan yung first stage. Tapos, magiging labandera ka na ni Kibuloy. Like myself, naging labandera tayo ni Kibuloy. Namamalansya ng kanyang damit, nag-a-arrange doon sa kanyang cabinet, naglilinis sa kanyang kwarto, naglilinis sa banyo. Pagkatapos niyan, kapag ikaw ay pumasa sa mga test na yan at sa mga tawag nito, sa mga rules and regulations nila na kesyo hindi ka pwedeng umalis dyan sa lobby, nasa lobby ka lang at kailangan
Kung meron silang kailangan, hindi ka natatawagin. Nasa loob ka lang talaga sa quarters from the Manang area to the lobby of that Bible School, yung saan kinuha si Kibuloy. Kapag ka wala ka dyan, kapag ka kailangan ka nila, tapos wala ka dyan, ikaw ay sequester sa pastoral. Ikaw ay papanisan, ikaw ay bubunitin yung buhok mo, ganang mga ng mga manang. Lalo na yan si Ing Salinas, mangtas yan. So, ikaw ay susuntukin, o ikaw ay pagalitan, like myself, lagi tayong napapagalitan kasi tayo ay hindi sumusunod always sa kanilang patakaran. No, hindi ko kaya yung mga patakaran nila na huwag kang maghalubilo sa ibang worker. Kasi meron silang double standard and I don't believe double standard ever since. Mula nung tayo ay bata, no, hindi ko talaga kayang lunukin yung double standard na pamumuhay. Kapag tayo ay belong sa isang organization, in my eyes and my mind, pantay-pantay tayong lahat. Pero hindi po ganyan sa loob ng kingdom ni Kibuloy. So kaya lagi tayong naaalis. Alis, balik sa pastoral care. So ngayon, ano yung next step? Introduce ka na maghihilot. And myself, I experience na maghilot sa paa ni Kibuloy. Kasi yan si Kibuloy, namamaga yung paa niya kapag ka nag-preach yan ng ilang oras dyan sa pulpito, 3 oras. Pagkatapos niyang mag-preach, kiang-kiang na yan guys. So kami naman, mag-iinit na kami ng tubig, lalagyan ng mga herbs. Ano ba yung malapad na na dahon dyan sa Davao, nakalimutan ko, dabo ba yun? So iniinit na namin yan. Tapos papaupuin na namin yan si Kibuloy sa kanyang upuan, tapos nakasok na yung kanyang mga paa. No? Pagkatapos, diyan na, hihilutin na namin. Ako, naka-experience ako niyan, naghihilot ng kanyang paa. So yun yung mga stages na yun. Dahil hindi ko tayo pumasa sa kanilang grooming process na yan, kasi hindi ko po makita ang sarili ko na magiging inner of the innermost. So hindi po tayo pumasa. So therefore, hindi tayo belong sa inner of the innermost pastoral. Pero after a while, few years later, after ako umalis doon, yung description na yan pala ay nagbago. Alam nyo guys, kanina ko lang nalaman yan, kanina ko lang na-confirm lahat. Tinanong ko talaga sa mga bagong pastoral natin kasi inaatake ako dyan sa Facebook, hindi daw ako pastoral. Fake daw ako na pastoral. Ngayon, tinanong ko yung mga kasamahan kong mga pastoral, na bago lang na lumabas yung mga after. Yung pumasok after na wala na ako. So sabi ko sa kanila, paki-explain nga sa akin, ano ba talaga yung term na pastoral after I left? Kasi like I explained, yun yung pastoral care na aking na-understand. So ang explanation sa akin ganito. 2015, meron daw revelation si Kibuloy na natanggap sa kanyang galing sa kanyang ama at sinabi sa kanya, ang tatawagin mong pastoral, yun lang ang mga pastoral, mga babae na para lang sa'yo. No? Yung magiging pag-aari mo lang. Yung mga hindi mo naging pag-aari, hindi mo sila pwedeng tawagin pastoral. So therefore, hindi tayo naging pag-aari ni Kibuloy in a sexual way, in a physical way, kaya hindi tayo real na pastoral. Pero itong mga real na pastoral na nagkandara pa dyan sa Facebook na sinasabi nila ako'y piki at sila ay real pastoral, sila ang totoong pastoral na merong sexual relationship with Kibuloy. Just to make that clear, okay? Gusto kong linawin yan kasi parang may confusion, So, ang totoong pastoral lang ay yung may mga sexual relationship with Kibuloy like we see here. Hindi naman tayo mga bata na hindi natin makita kung ano ang totoong meaning.
Salinas. Ito yung aming, nung time ko, ito yung aming bugaw. Ito siya, at saka ito si Ate Teng, ang nagtanong sa akin kung ako ay virgin pa. Nung ako ay naging, nasa pastoral care. No? So after na sinabi ko na tayo ay virgin pa, kasi wala naman talaga akong karanasan sa mga bagay na yan, kaya hindi ko nga naisip na yung mga nakikita ko pala noon ay may ibang kahulugan na pala. So ito yung dalawa, ito yung mga bugaw namin noong time ko. At kahit nung after na lumabas na ako, sila ay mga bugaw pa rin. No, so nakikita natin, walang lalaki sa pastoral care. Puro babae yan sila at puro, tingnan nyo, mga minors yung karamihan. No. So, explain ha, I hope na na-clear out ko yan kasi ayokong mag-spread ng yung double meaning or confusion dito kasi hindi naman yan ang ating purpose, no. Gusto ko talaga na yung mga pinapalabas natin dito ay klaro na walang confusion kasi ayaw naman natin magbigay ng fake news kasi hindi tayo SMNI, no. SMNI lang at mga banatiro sa mga fake news. Hindi tayo belong doon. So gusto sana na-clarify ko yung yung description ng pastoral noon at ngayon. So sa ngayon, sa standard ng mga pastoral ngayon, hindi po ako pastoral. Hindi ako nabilong sa pastoral care. Ayaw po nilang tanggapin na ako ay bilong dyan. Kasi wala po akong sexual and physical relationship with Kibuloy. No? Hindi po tayo pumasa dyan. Itong mga babae dito, sa nakita ninyo kanina sa video na yon, sila ang mga tunay na pastoral. Alright? So, ginawang ganon. So, pag ikaw ay hindi pasaway, diba? Pag hindi ka pasaway, sumusunod ka, magaling ka magluto, magaling ka magsilbi, aakyat ka, mag-level up ka. So, pag nag-level up ka, sige, tapos ka na kay senior pastoral, yung mga babae dyan, normally yung babae daw dyan, especially yung sinasabi na si Felina Salinas, saka yung isang Roy, something? Hindi ko matandaan kasi basta natatandaan yung Felina Salinas. Yan daw yung mga PIMP. BUGAW. Okay, nabasa mo? BUGAW. Yan. Sila daw. 'Di ba? Kasi sila yung nagko-qualify eh. Okay? Na kung sino ang pwede. Pag ikaw ay mabait, nakapasa ka sa trabaho, level up ka na ngayon kay pastor. Ikaw na ngayon ang magmamasahe kay pastor. Ikaw na yung magdadala ng pagkain. Ikaw na yung magmamasahe. Yan. So kapag hindi ka pa sumuway, naging mabait ka, indoctrinated ka, syempre, indoctrinate ka, dapat ang body mo, lahat-lahat sa'yo, soul mo, body, ibibigay mo kay pastor. Parang ganon. Iaalay. Kasi ikaw ay natatangi. Hindi lahat. Diba, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mapalapit sa appointed Son of God. At kung ibibigay mo man ang iyong sarili, ikaw ay mananatiling birhen. Pure. Yan ay base mismo, partner, sa sa kwento ng mga biktima. Yes. Ng mga biktima na isinalaysay na nila kay Colonel Jean Fajardo at kay Colonel Marantan. Oo. At may, 'di ba, may mga may mga sinasabi pa nga pag sila ay tumanggi, 'di ba, doon sa gusto, parang sila, partner, bukod sa sinasaktan sila, binabantaan pa na sila ay dadalhin doon sa angels of death daw. Parang so, ganon. Yung ibang sinasabi ko sa iyo, ito yung confession naman ni Arlene Stone sa kanyang vlog. So in other words, kino-consider niya sarili niya na pastor kasi nakapasok siya hanggang doon sa pagsisilbi kay pastor. Pero dahil na daw siya ay pasaway, nung nandun siya kay pastor, hindi daw kasi lahat ng utos sinusunod niya. Kaya madalas siya napapagalitan. Nakita ko naman si Arlene kanina. Picture. Kasi parang may hindi naman sinasabi kung na siya, no ba, may edad, pero parang wala na siya dun sa partner, di ba? Stage na may pamilya na yata siya, no? May pamilya na yata siya. May pamilya na siya. Nung bata-bata pa siguro ito, may itsura din si
picture sila magkasama ni Pastor. Maganda siya. Maganda partner. siya. Okay, yung picture ba niya kasama Bata si pa Pastor? Oo. Yung Mukhang teenager pa siya. Teenager pa siya. Yung yung panahon na yon, nandun pa siya sa loob ng KOJC. Miyembro pa siya. Parang naman nagtagal siya, partner. Bakit? Di ba, witness pa siya nung pagbibigay ng envelope kay kay sabi Pastor. niya, kay Archie Albao. So, kailan lang yun? Kailan na ba siya naalis? Pero bakit nga ba siya tumiwalag sa KOJC, umalis? Kasi siguro, nakikita niya na yung nangyayari. Kasi daw doon daw sa loob, partner, hindi kayo pwede magkwentuhan. Okay? Sinabi din ito, kinuwento din ng ibang mga nasa loob ng KOJC. According to Colonel Marantan and Colonel Jean Fajardo, yung mga tao na napapasok sa innermost of the inner circle. Hindi daw kasi nakapasok si Arlene, liwanagin natin, partner. Hindi daw nakapasok si Arlene doon sa innermost, kung saan inaalay mo na pati katawan mo. Hindi daw siya nakapasok doon, hindi siya pumasa doon. Okay. Dahil mukhang nagpapasaway na siya at that time. Hanggang doon lang siya sa by stage pala to. Sa inner circle lang siya. So sa inner circle, ano naman yung... Hindi nangyari. Wala. Pag inner circle ka, hindi ka pa... Pero ano yung trabaho ng inner circle? Yun, nagdadala ng pagkain, nagbamasahe. Hanggang doon lang. Napagod daw si Pastor. Ang paa niya, ibababa nila sa tubig na may herb something. Basta may... Kumbaga, hihimasin nila yung paa. Lagi daw namamaga ang paa ni Pastor. Hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang siya. Kaya sabi niya, ngayon daw, tinutuligsa siya. Dahil peke daw siya na pastoral. Okay? So, nagtanong daw siya, kasi nung panahon niya, yung ginagawa niya na pagsisilbi kay pastor, pastoral na yon. Pero, iba na daw yung ibig sabihin ng pastoral ngayon. Dahil since 2015 daw, okay, may sinabi daw si Pastor Kibuloy, na yung pastoral lamang ay yung mga taong mag-aalay ng kanilang kabuuan. Diba? Kumaga, akin ka lang. Kumaga, dito ka lang kay self-appointed son of God. Ikaw babae ka. Kung ikaw ay magiging pastoral, ikaw lang ay, ang pagsisilbihan mo lang yung appointed son of God. Wala na. Tapos so, kasama yun pagbibigay ng sarili. Tapos, iba na ngayon yung meaning. Wala na yung innermost of the inner. So, pag pastoral ka, yun na yun. Since 2015. So, kailan siya natanggal? Kailan siya nawala? Kaya nga, yun ang partner Yun ang tanong ko. At bakit siya umalis, tumiwalag? Yun na nga, kasi malamang, nagkakausap na sila. Kasi daw dyan, partner, ang sabi pa rin ni Arlene Stone, hindi ka pwedeng magsalita. Okay? Hindi ka pwedeng magsalita. Kasi pag nalaman nila na ikaw ang naging dahilan, talagang ikaw ay nahahanapin ni Angel of Death. Nako. At ang sabi nga doon sa mga bata, yung ibang mga bata, wag kayong magsasabi kung anong mga nangyayari dito kasi may Angel of Death. Yun din daw ang sinasabi ni Pastor. So yung mga bata, takot. So, yun yung nangyari. So, ngayon, ang tanong natin, totoo ba na maaari siyang totoo ba na nakikinabang si Pangulong Duterte? Correct. Kasi sa mga ibang pastorals ng KOJC. Kasi, partner, ngayon lang natin ito narinig. Hindi pwede naman sabihin niya kung totoo yan, hindi naman pwedeng sabihin. At saka, partner, wala itong hindi binanggit doon sa mga... Report? Hindi, partner. Doon mismo sa mga biktima. Mula pa naman lumalabas sana konti pa naman yata. Pero dito sa mga biktima, di ba, ng di umano'y pang-aabuso ni Pastor Kibuloy sa kanila, hindi naman ni kahit isa doon na idinawit si Pangulong Duterte. Wala. Hindi pa. Wala tayong narinig.
Ang tanong kasi natin, yung bang inalay na pastoral ay wala na sa loob. Kung nandoon pa yun sa loob, di yan magsasalita. Kasi may mga pastoral pa sa loob. Eh, naglalaban pa talaga si Pastor Kibuloy. So, ang tanong natin, sana natanong pa na ni Aljo, yung bang pastoral na binabanggit mo ay tumiwalag na o nasa loob pa? Tama. Kasi mahirap din, partner, magbintang kung wala ka talagang sapat na partner, na ebidensya. Madali lang naman sabihin, partner, di ba? Madali. Kasi madali magsalita. Pero ang tanong natin, lalo tigit ngayon, may ganong klaseng akusasyon sa pastor. At alam naman natin, si pastor at si dating pangulo, ganito kagdikit. So hindi malayo yung partner na po pwede din idiin ang dating pangulo. Hindi malayo yung totoo. Hindi natin sinasabi na totoo na siya. Pero hindi malayo yung totoo. Diba? I think yung sinabi ni Arlene na yung blessing kay Pastor Kibuloy, sineshare niya kay Pangulong Duterte. Totoo yon. Pero yung tungkol sa babae, himay-himayin lang natin muna. Mahirap din sabihin. Mahirap din sabihin na yung mga blessings, sineshare niya kay Pangulong Duterte. Okay? Inamin kasi ito ni Pangulong Duterte. Okay? Na itong si Pastor Kibuloy, kung ano yung meron siya, binibigay niya si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte. Inisip ko lang kung saan niya ito nabanggit kung sa gikan sa masa ba, basta nadinig ko sinabi niya yan. Ito pa sinabi niya, partner. Minsan pag daw bumili ng lupa ito si pastor, kung may lupa daw, nagbibigay din ng lupa or sasakyan. Okay? So ito yan, okay. Ang sabi ni Pangulong Duterte, meron daw binigay sa kanyang lupa, 2, 3 lupa, na galing kay Pastor Kibuloy. Yan. Tapos meron din daw sasakyan, parang luxury car, ang ibinigay sa kanya. Okay. So, gusto ko nung take a pen, partner. Gusto ko nung take a pen, mga ka-UB. Bakit? We're talking of donation to a public official. Nung nakaraan, pinag-usapan natin dito yung Duran-Duran. Yeah, Duran-Duran, di ba? Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, partner, ang tungkol sa durian-durian. Durian naman, di ba? Hindi kasi, ang dami din naman bumatikos kay PBBM. Sabi nga natin, kasi bawal sa batas natin yung tatanggap ng gift. Diba? Bawal yun talaga, especially kung ang value niyan, hindi lang nominal value. Diba? Kung tatanggap ako ng 3 rose mula, kunyari, ako ang presidente, tatanggap ako ng 3 rose, nominal, painting niya, pinaint niya sarili, okay lang yon. Maliban lang kung ito ay may value na. Siyempre, pag bagong painting naman, di naman may value yan. Kahit kilala pa yung gumawa niya, wala pa yung value. Normally, nagkaka-value. Hindi sa iba, nagkaka-value yung painting pagka kinuha na ni Lord. Maliban lang yung mga ibang Pinoy na painters natin na talagang kilala na. Kahit buhay pa, kilala na yung mga paintings nila. Sabi ko lang, depende kasi, paano natin i-define yung nominal value. Diba? Normally talaga medyo maliitan lang na presyo yan. Ganun lang. Very, very subjective nga lang siya. But still, di ba tinunigsa because of Duran-Duran? Di ba? Pero, nung umamin si dating Pangulong Duterte na binibigyan siya ng lupa at ng sasakyan ni Pastor Kibuloy, ba't parang walang umalma noon? That's donation. Diba? Bakit yung iba ngayon, tinutulog siya si BBM, tapos hindi na lang nalalaman na si dating Pangulong Duterte pala. Tumanggap ng mga gift. Tumatanggap din. Pastor Kibuloy. Diba? So, still, hindi natin ito tolerate pareho. Bawal yon. Okay? Especially, masasabi ba natin, partner? Kaibigan mo si Pastor Kibuloy. Masasabi ba natin, isang isang corruption yon? Yes. Can we consider yun isang corruption? Prohibited alam mo kung bakit. Ito so we're talking about the blessing na isinishare. Di ba nagbigay ng 2 lupa, luxury car, anong kapalit? Kahit sabihin mo kaibigan mo walang kapalit,
Normally may kapalit yan. Bakit? Hindi ba umamin din si Pangulong Duterte, nilalakan niya yung ibang kaso ni Pastor Kibuloy? Oo. Pati yung pagsisekwester ng lupa doon sa Prayer Mountain, nilakad niya. Oo. Oh. Mayor yan eh. Oh. Paano yung kaso niya dati sa Davao City na na-dismiss ng piskal? Oo. Ayoko sabihin nilakad niya. Pero sanay siyang lumakad ng kaso. Oo. Oo. So ganun kaya nga bawal ang tumanggap ng gifts na malalaki talaga yung value. Oo. Sa ibang tao. Kasi magagamit yan eh. Oo. Tapos, bibigyan ka ng gift dahil politiko. Well, ang sinasabi mo, partner, ganon ka si Pastor dati kay Pangulong Duterte. Oo. Oo. Meron yan. May statement yan mga ka-UB. Natatandaan ko Ganon to. Kung siya ano meron si Pastor, meron si Pangulong Duterte. So, Mayor pa at the time. Ganon siya ka-generous kay Pangulong Duterte before. Yes. Oo. So, and even nung naging Pangulo, di ba, pinapahiram niya yung private jet niya. Yes. Oo. So, kung sinishare man nila yung isang pastoral lang, hindi naman lahat eh. Oo. Baka may natipuhan lang, hindi natin alam, partner, kung. I think, mas makakaalam itong si Arlene kung ikukumpara natin kay Atty. Mark Tolentino. Bakit? Kasi itong si Arlene nasa loob. Naging dating miyembro. Si Atty. Tolentino nasa labas. Lawyer lang yan eh. Unless magkasama sila natutulog ni Pastor Kibuloy sa kwarto at nakikita niya lahat ng galaw. Unless si Atty. Tolentino nagmamasahe ng paa ni Pastor Kibuloy, naghahain ng pagkain, nagmamasahe. Di naman niya ginagawa yun. Lawyer lang siya, saka anchor siya ng SMNI. So between the two, sino mas may alam? Di ba? Pero syempre, we have to be critical on this kasi hindi naman basta-basta yung bintang. Correct. Yun nga sinasabi ko nga, partner. Etong mga ibinunyag ni Arlene, ito ay unang narinig natin sa kanya. Wala pa tayong narinig na aligasyon mismo doon sa mga lumantad na biktima ng di umano'y pang-aabusong partner, sexual ni Pastor Kibuloy, na idinadawi din si dating Pangulong Duterte. Oo. Kaya ang sa akin ng partner, tanong natin, bakit lang ngayon nasabi ni Arlene Stone correct ang patungkol kay Pangulong Duterte? Bakit ngayon lang? Marami naman siyang revelations nun about the inner circle, the innermost of the inner circle. Bakit ngayon lang niya naisip na maisawalat? Medyo malaking issue yun. Well, sasabihin na naman yan dyan, partner, demolition job na naman. Oo. Okay. Sasabihin, gano'n. Oo, demolition so, job. dapat Pero malaman natin. Dapat malaman. Tanungin din, tingnan din natin, partner, di ba? Yung ni Arlene Stone. Mga kayubi, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas, nagpapalala, huwag tulugan inyong karapatan. Mga kasamang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, sama